So ano ang manipulation? Yung aamin ka at nag-e-expect ka na pwedeng gusto ka niya? Or aamin ka lang just because of how you feel? O yung magpo-push and pull ka na bibigyan mo siya ng space para makita mo kung talagang gusto ka niya? What's up mga ropa? Ito po ang yung lingkod Suplado Moto. Maganda umaga sa inyong lahat. Napanood nyo na ba yung ano natin? Another collaboration natin sa ASP. So yun, sana na-enjoy nyo. Kasi na-enjoy namin. Anyway mga ropa, meron akong papapanood sa inyo. Okay, tara, simulan na natin. Dami pang gustong sabihin, pero wag na lang muna. Dito nagdadrive yung fear of rejection eh. Masakit yun, for sure. Ako din na-reject na rin ako. Charge to experience, diba? Mag-first move kayo at aminin mo kung talagang gusto mo siya. And kung hindi niya gusto, at least hindi ka na umasa. Alam mo agad kung ano What? ito. Okay mga ropa. Masakit daw yung rejection. Na-experience niya na daw yun. Charge to experience nga naman daw, sabi niya. So, bakit sinasabi mo pa rin na pag gusto mo ang isang tao, aminin mo or mag-confess ka? May incongruence di ba? Kasi kung unang-una na-experience mo na how to get rejected, then bakit uulitin mo pa? Di ba? So ano to? Insanity? Yung ulit-ulitin mo yung isang bagay at nag-expect ka ng different result? Di ba? So hindi ganito mga ropa, ilang beses ko na ito sinabi sa inyo. Never ever ask for exclusivity. Never ever confess sa babae na gusto nyo kung hindi nyo naman alam na talagang gusto kayo. Diba? Kasi ganito mga ropa, pag gustong gusto mo ang isang tao or pag invested ka sa isang babae, wala kang nakikita or wala kang ibang nararamdaman kung hindi yung sarap ng pakiramdam. Ulitin ko, pag invested ka or gustong gusto mo ang isang tao, wala kang pakialam sa realidad. Ang tanging nagiging realidad mo is kung ano yung nararamdaman mo. Gets? Kaya nga sinabi ko, di ba? Never ever ask for fucking exclusivity. Why? Kasi nga, pag nag-ask ka ng exclusivity, nanggagaling ka sa pagiging logical mo. Gets? Kung hindi ka sigurado na itong babae na to attracted sa'yo, then why you asking her for exclusivity? Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng napapanood nyo sa social media or sa mga ibang content creator na nagsasabi na umaming ka, aminin mo para at least alam mo na. For what? Napakadaling gawin nun. Di ba? Yung umamin ka na gusto kita, yung maging direct ka na gusto kita. How can you make sure na na-establish mo na yung attraction? Or how can you make sure na talagang attracted na siya sa'yo? Yan ang kaibahan natin sa iba mga ropa. Tinuturo natin how to attract women. Hindi yung kung paano mo babyhin yung nararamdaman mo. Kailangan, ganito mga ropa, pagdating sa pag-attract ng babae, hindi ka nang gagaling sa emotions mo most of the time. Okay? I know that's your motivation to attract her kasi attracted ka sa kanya, di ba? Pero pagdating sa pag-attract ng babae, hindi mo dapat dadaanin sa pagiging logical mo or pine-pressure mo siya na gusto kita eh. So, I just want to ask for the exclusivity sana para mas makilala ka pa kita. Ha? Pwede mo naman siya makilala eh. Kahit walang exclusivity. Tandaan mo ikaw ang lalaki, ikaw nagbibigay ng relationship then why you ask for exclusivity? Diba? It doesn't make sense. So ano mafe-feel ng babae? Parang mape-pressure lang siya. Diba? Eto pa, sinasabi ng iba doon sa mga comment section, tama, wala namang masama kung umamin ka. What the fuck? Kasasabi niya lang eh. Diba? Masakit yung rejection eh. So ba't aamin ka ba? For what? Kung na-experience mo na maraming beses ka na-reject, na alam mo na hindi nag-work yun, then why you keep on doing it? Di ba? Ito mga ropa, walang problema kung aamin ka. Sige, gawin mo. Pero, are you sure na attracted siya sa'yo? Are you sure na-establish mo na yung yung attraction? Or na-attract mo na ba siya? Or napataas mo na ba yung attraction niya sa'yo? Yung interest niya, napataas mo na ba? Para sabihin mo na it's okay na umamin? That's BS mga ropa. Wag na wag kayong aamin. Kasi nga, unang-una kayo may hawak ng relationship. At ang babae nanggagaling sa emotions niya. Pag umamin ka, masyado ka nanggagaling sa emotions mo. At hindi mo nakikita kung talagang interested ba siya sa'yo o hindi.
Dito tayo nagkakamali mga ropa. Kaya nga, ang pagiging nice hindi enough para makapul ka ng babae. Kasi ramdam ng babae, eto mga ropa, siguro dahil yung kilalang nice guys, di ba? Na, puta, kahit ikaw siguro mismo, naranasan mo na yun, napaka-nice mo, pero yung babaeng gusto mo, hindi ka ginugusto. Why? Kasi ang lalaking nice, hindi siya authentic sa sarili niya. Ginagawa niya lang yun para sa ine-expect niyang kapalit. O gusto kita, dapat gusto mo rin ako, di ba? So parang ganun pag umamin ka sa babaeng gusto mo. Aamin ako sa'yo and I'm expecting na aamin ka rin sa akin. Tanginang yan. That's not how you create attraction, mga ropa. Ulitin ko. Hindi ako magsasawang sabihin sa inyo to, mga ropa. Ulit-ulitin ko sa inyo. Kasi masyado kayo na kondisyon eh. Maraming content creator na nauna sa atin na kinondisyon kayo ng ganito. Na umamin ka, ask for exclusivity, it's okay to get rejected, at least nasabi mo yung gusto mo. Tanginang yan. Bakit? So, ibig sabihin lang, mahalaga lang sa'yo is yung sarili mo and your own feelings. Di ba? Kumbaga, hindi mo goal na i-attract siya. Ang goal mo is to say, yung nararamdaman mo na gusto mo siya, tapos bahala na kung ayaw niya or gusto niya. Ganun ba yun? Ganun ba talaga how to create attraction? Ano yun? Parang, eto, basta kung sino tamaan. So, para ka nagbibilyar, sargo ka lang ng sargo, hindi mo tinututukan, di ba? Yung bola, basta tira ka lang ng tira, or parang sa basketball, wala kang play. Basta pag hawak mo yung bola, tira. Uy, puta, libre, tira. Di ba? Kahit may bantay, tira. Kumbaga, wala kang play eh. Hindi mo tinitingnan kung saan yung pinakamadaling ipasok yung bola. Basta ang kailangan mo, maitira. Ganon ang pag-aamin. Ganon ang analogy ng pag-amin or yung pagko-confess ng feelings nyo. Yan ang hirap eh. Tandaan nyo mga ropa, hindi porket maraming followers o subscribers sa social media, talagang reliable na. Well, I'm not saying all of them. Okay? What I'm trying to say here is, tignan nyo maigi. Ito tandaan nyo, walang ibang goal dito si Suplado Moto kundi yung matulungan kayo na ibukas ang inyong kaisipan na pagdating sa babae, hindi kayo pwede basta-basta umamin. That's kabullshitan. Ulitin ko, ang pag-amin sa babae ay isang senyales na ang tanging mahalaga lamang is ang iyong nararamdaman. Kumbaga wala akong pakialam kung ayaw mo sa akin, basta aminin ko sa'yo yung gusto kita. Ano yun? Diba? So what's the point? Diba? So ibig sabihin, masyado mong dinaramdam, masyado mong ninanamnam ang iyong nararamdaman. Which is maling-mali. Hindi attracted sa mga kababaihan yun. Hindi attractive sa mga kababaihan yun. Ang attractive sa babae ay yung mga lalaki na may control sa kanyang emotions o sa kanyang nararamdaman. Hindi pwede na ikaw ang lalaki pero dalang-dala ka ng iyong nararamdaman. Doon pa lang mali na. Diba? Kasi ganito mga ropa, no? Ano lagi ko sinasabi sa inyo? Pag ikaw masyado kang emosyonal or nadadala ka ng emosyon mo, inaagawan mo ng pwesto yung babae. Diba? So instead na siya yung parang babae, siya yung nasa feminine place, ikaw yung nasa feminine place. Di ba? Kasi amin na amin ki, kasi gusto mo na mag-confess eh. Yun ang mali natin, kaya wag kayo makikinig. Sa mga ibang content creator, lalo na yung babae, nagsasabi na aminin mo sa babaeng gusto mo na gusto mo siya. What the fuck? Anong alam ng mga yan? Anong alam nila sa pag-attract ng mga kababaihan? Most of the time, hindi nga nila alam kung anong gusto nila sa lalaki eh. Di ba? Most of the time, hindi nga nila alam kung ano yung gusto nilang isuot, kung ano yung gusto nilang kainin, kung saan nila gusto pumunta. Tapos makikinig ka pa sa mga babaeng nagsasuggest or nag-a-advise na umamin ka sa babaeng gusto mo. That's BS mga ropa. Kung babae ang aamin sa'yo, much better. At yun ang goal natin. Umamin yung babaeng gusto natin sa atin. Diba? Kaya nga, di ba, sinasabi ko sa live ko, may logical brain at may emotional brain ang babae. Pero dapat maging loaded ang kanyang emotional brain na hindi na siya makatanggi or hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Kailangan laging mas lamang ang emotional brain. Kaya nga, biruin mo ang babae nanggagaling sa emotions niya. So, ibig sabihin, by default, ang babae laging ginagamit ang kanyang emosyon. Di ba? So, tapos hindi mo ma-stimulate ang emotions niya, then ibig sabihin, may problema sa'yo. Kasi ikaw yung mas emotional sa kanya. Ulitin ko, ang pag-amin, pag-ask ng exclusivity, ay isang senyales na ikaw ang mas emotional sa inyong dalawa. Gets? Eh, paano yun? Suplado mo ito. Paano kung hindi siya umamin? So, nasa iyo ang mali. Ha? Totoo ba? Suplado mo ito?
Yes, kasi unang-una, ikaw ang lalaki, Ropa. Ikaw ang magdadala sa kanya, sa kanyang nararamdaman or kung ano man ang dapat niyang maramdaman. Kaya nga, you should know how to create attraction. Hindi yung kung ano-anong feelings ang inuuna mo. Hindi yung puro feelings ang inuuna mo o yung puro feelings mo ang inuuna mo. Gets? Huwag kayong magpadala sa emotions nyo. Pagdating sa pag-attract ng babae, you can use emotions but never ever use your fucking emotions. Magkaiba yun. Okay? Ina-attract mo siya base kung paano ma-stimulate ang emotions niya. So, ibig sabihin, you are talking based on her language. Pero, ikaw, logical ka pa rin na ginagawa mo yun. Nagigets nyo mga Ropa? So that's how you create attraction. Hindi yung aamin ka or mag-aas ka ng exclusivity na kagaya ng sinasabi niya. Di ba? Aminin mo. Kasi at least pag nalaman mo, at least para alam mo na kung gusto ka rin niya. What the fuck? Pangtamad yun eh. Di ba? That's not how you create attraction. Okay? Ang babae, uulitin ko, they need fucking time. They need to invest mga Ropa. Kailangan nila mag-invest sa atin bago nila ma-realize na attracted sila sa atin. Kaya nga kadalasan, pag ikaw yung effort ng effort, tapos nawala ka, dun ka na nila ma-appreciate Ropa. Dun ka magugulat na bakit ganun? Nung kung kailan lumayo ako, tsaka siya message ng message. Kaya nga mga Ropa, di ba? Madalas kayo nagme-message sa akin or nagko-comment sa live natin. Ba't ganun, Ropa? Yung babae na gustong-gusto ko dati, panay ang talagang bigay ko ng oras, panay ang message ko. Tapos nung nawala ako, tumigil ako, aba, doon na siya naghahabol. So ano ibig sabihin nun? That's how you attract women. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ibigay lahat ng oras mo. Gets? Because attraction is not symmetrical. It is asymmetrical. What? Nagigets ba mga Ropa? Magkaiba ang atraksyon ng lalaki at babae. Kaya nga kung ipipilit mo, hindi, pag nais ako, for sure magugustuhan niya ako. Hindi, pag ginawa ko to sa kanya, for sure magugustuhan niya ako. No, it's not. Hindi mga Ropa. Kung iniisip nyo ang pag-attract sa babae ay equity o yung pag-invest mo ng oras sa kanya, magugustuhan ka na niya, no, it's not. Karamihan ng lalaki na gusto ng babae, wala sa social media niya. What? Sa atin lang yun. Usually, hindi nila ina-add or hindi sila pina-follow. Why? Kasi alam nung lalaki na yun, mas attractive yun sa mga kababaihan. Yung hindi mo sila ina-add, hindi mo sila pina-follow sa social media. Kasi mas doon na-stimulate ang emotions ng babae, mga Ropa. Ewan ko ba sa inyo? Bakit like kayo ng likes? Ewan ko ba sa inyo? Bakit comment kayo ng comment? Hindi nyo ba alam, binibigyan nyo lang sila ng attention? At sa pamamagitan, nabubusog na sila. Binubusog nyo ng attention eh, tsaka ng validation eh. Tapos akala nyo magugustuhan kayo. No, it's not. Ulitin ko, hindi ganun ang pag-attract ng mga kababaihan. Balik tayo dun sa sinasabi ko. Nung hindi na kayo nagparamdam, dun siya nagpaparamdam. Kasi nga, you already established attraction. That's how you establish attraction. Okay? Kasi ang babae, mas nararamdaman niya na gusto ka niya pag hindi mo siya laging pinapansin, Ropa. Or yung sinasabi natin, nabigyan natin sila ng goa o yung gift of absence, mga Ropa. Gets? Kaya yung mga ibang nagsasabi na ang push and pull daw, manipulation. Ay, ito, tanong ko mga Ropa bago natin tapusin to. So, ano ang manipulation? Yung aamin ka at nag-e-expect ka na pwedeng gusto ka niya? Or aamin ka lang just because of how you feel? O yung magpo-push and pull ka na bibigyan mo siya ng space para makita mo kung talagang gusto ka niya? So, ano ang mas effective doon? Yung aamin ka base sa nararamdaman mo dahil feel mo lang na hindi mo alam kung attracted sa'yo yung babae, basta ang gusto mo lang umamin ka at nag-e-expect ka na baka gusto ka rin niya, o yung bibigyan mo ng space ang babae para at least ma-realize niya kung gusto ka ba talaga niya. So anong manipulation doon? Pag nagbigay ka ng space sa babae, ibig sabihin hindi ka nag-e-expect, ibig sabihin binibigyan mo siya ng chance para ma-realize niya kung gusto ka ba niya. Hindi yung bigay ka ng bigay ng oras tapos mag-e-expect ka na magugustuhan ka niya. So yun ang manipulation, yun ang mga tira ng mga nice guys. Kaya mga Ropa, tigilan nyo yung paniniwala nyo na ang pag-amin or pag-asang exclusivity sa babae ay mas attractive kumpara sa bigyan nyo sila ng oras para maisip ka nila kung gusto ka ba nila. Gets? Comment below mga Ropa.
kung anong mas gusto nyo. Umamin kayo or yung gawin nyo yung push and pull na sinasabi ni Suplado Moto or yung sinasabi natin na bigyan nyo ng space sa mga kababaihan para ma-realize nila kung gusto ka ba nila. So yun lang guys, thanks so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be paki mysterious mga ropa. See you on my next vlog mga ropa.